Fred De Assis. Praise the Lord po. God bless you, beloved preacher, beloved Albert. Aribalo. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Malapit ni Jesus, yung matamis, banal na presensya, yung pinadama sa amin. Salamat Malapino sa paglagis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth and Single Choir, isa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak niyo matatapat. At sa pag-aaral ng salita, Malapit ni Jesus ka magpala, sa ganakin ako magawa. Umasalamat ko sa inyo sa unang dalangin, aming ginagalang Malapastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway lahat ka walang kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Timos na bilib and doubts. Kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of dearest Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating Diyos na makapangyarihan, tagapagligtas, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. I'd like also to give double honor and respect to the beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Linas Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat na mahal. Magandang hapon po. Puri natin Malapinoon. Lagi pong sinasabi ng ating mahal na pastor, he reminds every now and then, ating mahal na pastor, na huwag kayong magkulang, pakainit kayo, huwag kayong mabsent, dahil ang kaligtasan mo ay napakahalaga. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Amen? Lagi sinasabi yan ng man of God, ating mahal na pastor. Nakasama namin for how many years? Kasama namin nagpupuri araw at gabi sa pastoral house. Kaunti lang ang tulog, ating mahal na pastor. Pinahalagahan niya ang calling ng Diyos sa kanya. Dahil hindi po taong tumawag sa mahal na pastor, kundi Diyos mismo na may gawa ng langit at lupa. At ganoon din kayo, maging sa mga nanonood sa inyong mga bahay, sa ating minamahal na kapatiran, hindi taong tumawag sa inyo, kaya nandito kayo, nandito tayo. Kundi Diyos na makapangyarihan sa lahat. The Creator of the heaven and the earth has called us from darkness into His marvelous light. Tinawag tayo mula sa kadiliman. Dati tayong masamang tao, masamang maugali, may mga bisyo. Pero tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa kanyang gilalas na liwanag. Ang demonyo ay hindi pumapayag na mga anak ng Diyos ay magiging matuwid. Gagawin niya lahat para sirain ang buhay mo. Kaya, sabi ng mga Pinoon, be watchful and prayerful so that you may not enter into temptation. Lagi kang manalangin dahil ang kaligtasan mo gusto nakawin ng kaaway. Satan comes to kill, to steal, and to destroy. But our dear Jesus comes to give us life and have it more abundantly. Gusto wasakin ang buhay natin. Ganyan ang trabaho ng demonyo sa Biblia. Marami mga tao
lipos na mga karamdaman, mga gumagawa ng mga kasalanan araw at gabi. Hindi sila yan. Yan po ay gawa ng demonyo para sirain ang buhay mo. Kaya ang duty mo para maglingkod, maniwala sa Ebanghelyo, believe the gospel, the power of God unto salvation. Mayroon mga unbelievers nagsabi, bakit ito nagagalit tayo? Hindi po tayo galit. We are just giving emphasis the importance of salvation. Ito'y galit. Wala tayong kalaban dito. Ang kalaban natin, hindi tao. Ang kalaban natin, mga demonyo, masamang spirito na umalipin sa inyo, sa mga tao. Gagawin kang adik, gagawin kang lasinggo, gagawin kang babaero, gagawin kang maraming bisyo para itapon ka sa impyerno. Pero Hesus Kristo pumunta para ligtas ka, para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo galit. We are saying the gospel. We are proclaiming the gospel. Dahil mapapahamak ka, kailangan mo ang ebanghelyo ng kaligtasan. John chapter 10, verse 10. Pakibasa. Juan Kapitulo po 10, ang talata po ay 10, minamahal, nasulat po ng ganito. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Alam ko marami sa inyo tinatamasa na yung buhay at kasaganaan. Amen? Some of you are already experiencing the abundant life that our Lord Jesus Christ is giving to everyone who believes His Word, who believes the gospel. The gospel is the good news. Mabuting balita ang ebanghelyo na mahal. Mabuting balita. Sa mundo ngayon na marinig mo, puro masamang balita. Patayan, virus, problema, lockdown, ekonomiya bagsak, puro masamang balita. Pero sa manak ng Diyos, laging may magandang balita. Jesus Christ, the gospel, Jesus Christ, the Savior. Huwag kang magpadala sa mga balita sa mundo. Because the world is being influenced by Satan. Ang mundo ay inimplusyahan, kinontrol ng demonyo para wasakin ang mga buhay ng tao. Yung sinabi na malinaw sa binasa natin, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Sino magnanakaw sinasabi dyan? Sa Satanas. Isa pong magnanakaw. Pagpapala mo, pag hindi mo bantayan, nanakawin yan. Kaligayahan mo, panampalataya mo, nanakawin ng Satanas kung hindi mo bantayan. Siya pumunta para magnakaw. Pati kaligtasan gusto niya nakawin. Kaya ang daming tao sa impyerno eh. Ang dami. Maraming tao sa impyerno, hindi magkasya ang impyerno. Punong-puno. Bakit? Naniwala sila sa kasinungalingan ng demonyo. They believe the lies of Satan. Panliling lang na kaaway, yan ang kanyang sandata. Kaya kayo anak ng Diyos, pinagpala nandito. Huwag kang magpalinlang sa kaaway. Sampalatayan na namang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, pinagpala ka na ng ating malapila. Hawakan mo yan. Dahil pag hindi mo hawakan yung salita, hihilain ka ng kaaway. Pababa. Yan ang trabaho niya. Hindi niya masaya. Hindi siya masaya pag mayroong pinagpapala. Pag nadadamo ang presensya malapinoon, pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, hindi masaya ang demonyo. Gagawa silang paraan para galitin ka, para provokin ka, para ibalik ka sa dati mong masamang buhay.
Ito ang trabaho ni Satanas. Yan ang sinabi niya. Siya pumunta para magnakaw. Pati kabanalan natin, gusto nakawin yan. Pero huwag kang papayag. Mas dakila yung sumasayo kisa sumasanlibutan. Greater is He that is in you than he that is in the world. Huwag kang papayag. Ang Satanas na yan, pag papayag ka, papasok sa buhay mo. Guguluhin ang buhay mo. Pero pag hindi ka papayag, wala siyang magagawa. Palapakan natin, mga Pilipino. Yan po sinasabi ng Biblia. This is our guide. This is our map. This is our compass para makarating tayo sa pagpapala ng Diyos, makarating tayo sa tagumpay, makarating ka sa buhay. This is your compass, the Word of God. Huwag ka maniwala sa paniling lang ng kaaway. Huwag ka maniwala. Sinabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, greater is He that is in you than he that is in the world. Mas dakila yung suma sa atin. Mas makabayarihan yung suma sa atin. Walang iba, kundi ang ating malapit ni Jesus. Jesus Christ, the Almighty God, the Creator of the heavens and the earth. Mas dakila yung suma sa atin. Ang gagawin ng demonyo, alam niya na siya'y inferior in power than the Lord. Ang gagawin niya, dadayain tayo. Yan ang sandata niya. Kaya marami na punta sa impyerno. Bakit? They believe his lies. Kaya ang sandata niya, dadayain tayo. Mahal, sasabihin niya, hindi ka pinagpapala dyan, hindi ka gumaling dyan. That is a big lie! Sinungaling yan! Dito tayo, pinagpala ng Diyos sa buhay! Gumaling tayo sa mga sakit natin. Ang ating mga panalangin, pinakinggan. Udyukan ka ng kasinungalingan, do not believe. Ang katotohanan ay pinagpala ka na sa'yo lahat binigay ng Diyos. Pero kadalasan, pinapayagan natin nakawin yung mana natin sa malapit. Alam mo, Israel nung araw, when they were journeying from the land of Egypt to the land of promise, the land of Canaan, di ba naglalakbay sila? Anong ginawa ng hari ng Egypt? King Pharaoh. Si King Pharaoh po ay sumisimbolo sa panahon natin ngayon kay Satanas. King Pharaoh symbolizes Satan in our time. Nung ang Israelita ay lumabas galing sa Egypt patungo sa lupang pangako. After 3 days, hinabol sila. Hinabol ang mga Israelites ni King Pharaoh kasama ang kanyang mga sundalo. Ano ang layunin? Para ibalik sila sa Egypt. Ganon din sa ating panahon. In our time today, lumaya na tayo sa mundo ng kasalanan. Wala na tayo sa mundo ng kasalanan. Palakpakan natin, Malapinon. Wala na! Pero what's how? Magbantay ka. Dahil ang trabaho niya, hahabulin ka. Ibabalik ka muli sa iyong lumang pagkatao. Kaya dapat ipaglaban mo ang kaligtasan mo. Nandito lahat ang pagpapala sa tunay na iglesia ng Diyos. Nandito, physical, material, spiritual. Nandito. Kaya gusto ng Satanas, alisin ka rito. Gusto ng Satanas, i-discourage ka dito. Do not believe. Anybody can be used by Satan to destroy your faith. What? Do not look to man. Look to Jesus Christ. Tumingin ka kay Jesus. Huwag sa tao. Tao lang yan. Pero ang Diyos, yan ang makapangyarihan. Yan ang may hawak na lahat ng bagay. Doon ka tumingin. Amen? Ganda ng patutuo kanina ating mahal na kapatid, beloved sister. Kita niya, pinakita sa kanya malapay noon yung maraming anghel. There are millions or
billions of angels in heaven. Napakadaming anghel ng Diyos. Anong sabi ng mahal na Panginoon, narinig ang boses? Nakita yung mga anghel, napakadami bumababa. Pinadala ko yan para sa mga mananampalataya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen! To protect the believers, to protect the children of God. Kaya mga anghel na yung pinadala, napakadami nandito sa buong mundo. Mayroon mga anghel na masama at mayroon mga anghel na mga banal. Yung pinadala ng Diyos, pinadala para protektahan ang mga Kristiyano katulad ninyo. Amen? Kaya huwag ka matatakot maglingkod sa mahal na Panginoon. May nananakot sa'yo, huwag ka matakot. May lumapit sa mahal na pastor ng araw, kapatiran natin tinatakot. Sabi ng pastor, huwag ka matakot. Sino yan? Pupuntahan ko. Malapakan natin, malapit. Sino yan? Ganyan. Pupuntahan ko yan. Pinuntahan mga pastor. Nagtakbuhan yung mga kriminal. Hindi nyo kaya ang man of God? Hindi nyo kaya ang totoong iglesia ng Diyos? Totoong Kristiyano? Hindi mo kaya! Because their God is the creator of the universe. Jesus is greater than Satan. Jesus is Almighty God. We are reminding you time and time again. Lagi natin pinalala ulit-ulit para hindi ka talunin ng kaaway. Ang Diyos mo ay buhay. Ang mga anghel ng Diyos nagbabantay sa'yo. Pag natatalo ka, bumabalik ka sa dati mong pagkatao, bumabalik ka sa kasalanan, ibig sabihin, pinabayaan mo ang sarili mo. You are not fighting. Ang paniling ko sa mahal na Pinoon, pakikipagbaka. Pakikipagbaka. Serving the Lord is fighting. You have to fight your battles. You have to fight your struggles. Hindi tayo pwede tumahimik. Hindi ka pwede magpahinga. Kailangan araw-araw na nanalangin ka. Dahil ang kalaban mo, Satan is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. Sabi natin, Lord, Mama Dear, kasi nung araw, lagi kaming pagod eh. Hanggang ngayon, pagod pa din eh. Fasting, walang pagkain, walang damit. 30 years ago, 35 years ago. Minsan, nakakatulog kami habang nakaupo. Sabi natin, Mama Dear, mga anak, huwag niyong pabayaan ang pananalangin. Kung napapagod kayo, tandaan natin, lahat tayo pagod araw-araw. Ang ating pahinga doon sa piling ng ating manap. You have to fight your battles. Paglalaban mo ang kaligtasan mo, minamahal. Because in the last days, Satan will do all his might to destroy the Christians. Gagawin niya lahat para wasakin anak ng Diyos sa huling panahon. But, anong sabi ng Panginoon? Ako'y pumarito. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Binigyan tayo ng buhay. Hallelujah! Amen! At hindi lamang basta-bastang buhay, masaganang buhay. Palakpakan natin, malapit. Masaganang buhay. Yan po ang programa ng malapit sa Biblia. Masaganang buhay. Pag naghihikahos ka, something is wrong with your serving the Lord. Inabot ka na ng, halimbawa, 10 years or 20 years, and yet, you're suffering from poverty, something is wrong. Matagal ka nang lilingkod, hanggang ngayon naghikahos ka, may problema sa paglilingkod mo. Baka may pinapagawa ang Diyos sa'yo na hindi mo ginagawa. Amen?
Baka may mga problema ka na halos di mo na kaya lutasin. Sobrang bigat. Baka may pinapagawa ang Pilipino na hindi mo ginagawa. Dahil sa Biblia, ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapala. Hindi ka gagawing buntot ng Diyos. Gagawin kang ulo sa pagpapala. Very clear in the Word of God. Hindi ko kayo ginawang buntot, sabi ng Panginoon. Ginagawa ko kayong ulo. Ulo sa lahat ng bagay. Sabi ni David, ang matuwid ay pinagpapala ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! I came to give you life and die that you might have it more abundantly. Sabi ng Panginoon. Ako'y pumunta para bigyan ko kayo ng buhay at kasaganaan nito. Kasaganaan. Sa Biblia, ulit-ulit natin sinasabi, ulit-ulit sinasabi ng mahal na Panginoon, ulit-ulit sinasabi ng Biblia, ang kasaganaan binabanggit. Dalawang klaseng kasaganaan ang binabanggit sa Biblia. Two kinds of abundant life ang sinasabi ng Panginoon. Unang abundant life is you have the fruit of the Spirit. Nasa iyo ang bunga ng Espiritu Santo. Ano bang bunga ng Espiritu Santo? Galatians 5:22-23, pakibasa. Yan ang unang bahagi ng abundant life. Mamaya, malalaman natin, what is the second abundant life? Galacia Kapitulo po 5, versikulo po 22 hanggang sa 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kamuhan, pagpipigil, laban sa gayong mga bagay ay walang kautusan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Nasa atin na ba ang bunga ng Espiritu Santo? Nasa atin na ba? Konti lang ng amen. Kasi maaaring iba sa atin, kasi siyam na bunga yan. There are 9 fruit of the Spirit. Sa English kasi, 9 fruit. Na kung titingnan natin sa grammar, dapat 9 fruits. Kasi 9 eh, di ba? Plural subject, and plural predicate. Dapat. Plural, 9. Pero fruit. Dapat 9 fruits of the Spirit. Pero sa English, ang nakasulat ay, but the fruit of the Spirit is love, joy. Marami siyang ang bunga ng Espiritu Santo. The fruit, ang bunga. Dapat ang mga bunga. Yan dapat ang tama. Kung grama na pag-usapan. Pero, mas tama ang Biblia. Malapayan natin, malapayan noon. Amen? Praise the Lord! Sinasadya ng Diyos yan. Sinabi lang, fruit, hindi fruits. Alam mo bakit? Ibig sabihin, yung bunga, dapat lahat ng bunga ay isa lang. Lahat ng siyam ay nasa atin. Yun ang meaning. Kaya sinabi lang, fruit, dapat yung siyam ay nasa iyo. Lahat dapat nasa iyo. Dapat yung siyam ay buo nasa iyo. Ibig sabihin, dapat buo. Kaya fruit lang yung ginamit. Dapat, yung siyam dapat nasa atin. Amen ba? Pinasay sa atin. Minsan yung bunga natin, 2 pa lang. Iba, 3 ang bunga. Ang Espiritu Santo, iba naman, 3. Isa, 2. Isa, iba naman siyam. Iba naman. Sabi ko na iba, wala akong bunga eh. Huwag ka maniwala, may bunga ka. May bunga ka. Pag anak ka ng Diyos, may bunga. Yung nga lang, kadalasan, minsan yung iba, hindi pa kompleto yung bunga. Pero ang gusto naman ng Panginoon, makompleto yung siyam na bunga. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Unang bunga ay, dapat ang bunga ng Espiritu Santo, dapat ang mga bunga. Pero sinabi lang, bunga. Ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Dapat may pag-ibig tayo. Amen ba? Ang pag-ibig, ito po yung pinaka-primary attribute of God. Pinaka-pangunahing katangian ng Diyos ay love. Kaya dapat, malalaman natin na sumasatin ang banal na Espiritu dahil isa sa mga bunga niyan ay love.
Pag-ibig. Amen ba? Saan pag-ibig? Pag-ibig sa Diyos na buhay. Number 1. Paano may mapakita na may pag-ibig ka sa mahal na Panginoon? Pag panahon ng pagtitipon, nandoon ka, sumasamba sa mahal na Panginoon. Yan po sinasabi ng Biblia. From the Old Testament to the New Testament. One of the things that you are showing that you love the Lord is you love the fellowship. You love the gathering together of the Christians. Mahal mo ang pagtitipon. Dahil pag nagtitipon ang anak ng Diyos, anong sabi ng Biblia? Nandoon ang ating mahal na Panginoon. Amen? Where 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. Sabi ng iba, napunta ako sa gawain pag nalutas ng problema ko. Pag mayaman na ako, saka ako magpapakainit. Pag tinugon ng panalangin ko, saka ako magtatapat sa pagsamba. Hindi natin pwede bigyan ng kondisyon ang mahal na Panginoon. Dapat siyang una. Pinagpala o hindi. Ano mang kalagayan natin, nalulungkot, umiiyak, tumatawa, una ang mahal na Panginoon. Laging una ang ating mahal na Panginoon. Pag-ibig sa Diyos, then pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa kapwa. Katuwaan. Sa English, joy. Isa yan sa bunga ng Espiritu Santo ay katuwaan. Dapat may katuwaan tayo. Joy. Dapat may joy tayo. Malapit ang Pasko, minamahal. One of the messages of Christmas is great joy. Sa Biblia. Isa sa mga mensahe ng Pasko ay malaking kagalakan. Dapat mayroon tayong malaking kagalakan. Amen? Kapayapaan. Mayroon tayong dapat kapayapaan. Pagpapahinohod. Ayun ko, sa English yung pagpapahinohod. Long suffering. Sa English kasi, long suffering. Long suffering. Sa atin, gusto natin short suffering lang eh. Di ba? Short. Gusto ko, ngayon lang ako, gusto ko, may pagsubok ako, yun, okay na yan. Pero bukas, dapat, pinagpapala na ako. Pero sa Biblia, long suffering, mahabang pagpapainuhod, mahabang pagtitiis. Yung nagtitiis na mahaba, pag pinagpala ka, wala nang katapusan ang pagpapala. Yan ang pangako na malapit sa Biblia. Maraming nagtiis sa Biblia ng mahabang pagtitiis. Pero mula nung pinagpala sila, hindi na naputol ang kanilang pagpapala. Dami dyan. Job, Jacob, Joseph, dami dyan sa Biblia. Mahabang nagtiis. Si Joseph nagtiis ng 13 o 14 years bago natupad ang pangako ng Diyos sa kanya. He suffered for 14 years. 14 years nagtiis. Si Job ay 18 years nagtiis. Hindi basta-basta ang pagtitiis ni Job. Dahil habang siya ay naghihintay ng katugunan ng Diyos, mayroong siyang karamdaman. Puro sugat ang kanyang katawan, mula ulo hanggang paa, puro sugat. Mga Kristiyano, minsan wala kang sugat sa pisikal, pero iba sa atin dito, may mga sugat sa kanilang puso. Marami silang nasasaktan. Nasaktan kayo ng ibang tao, nasaktan kayo ng mga anak mo, nasaktan ka ng magulang mo, sinaktan ka ng pamilya mo. Pero, huwag ka mag-alala. Katapos mo magtiis, papalitan ng Diyos ng pagpapala at kagalakan. Marami pagtitiis sa mga Kristiyano. Pero tanda natin, pag pinagpala ka na,
hindi na matatapos ang pagpapala mo hanggang sa buhay na wala hanggan. Yan ang pangako ng mahal na Panginoon. Long suffering, isa sa mga bunga ng Espiritu Santo. Mahabang pagtitiis. Kagandahang loob. At magandang kalooban natin. Amen ba? Sa Biblia, isa sa sekreto na mabilis ang pagpapala sa iyo, mayroon kang magandang kalooban. Sabi ng Biblia, hindi ka nag-isip na masama sa kapwa. Kahit na nakikita mo, para bang ginagawan ka na masama sa iyo, sinusuklian mo palagi na mabuti. Love thinketh no evil. Love works no ill to his neighbor. Sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Hindi ka nag-iisip, laging maganda ang iyong kalooban. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kabutihan. Kabutihan. Lagi kang mabuti. Yung gumagawa siya ng masama, kinagantihan mo na mabuti. Yan po ang kabutihan. May iba. Itong bibigyan ko. Itong bibigyan ko ng regalo kasi laging mabuti ang ginagawa sa akin. Pero sa Biblia, lalo mong bigyan yung walang ginagawang mabuti sa iyo. Lalo mong bigyan. Dahil ang Diyos ang gaganti sa iyo. Amen? This is Christian living. We have to practice the Christian living. Gusto natin pagpalain ng mahal na Panginoon. Lahat ng Kristiyano gusto talaga ng mahal na Panginoon pagpalain. Pero ang gusto ng mahal na Panginoon, mayroon kang gagawin ng mga utos niya. Ito mga utos niya. Ito yung bunga ng Espiritu Santo dapat nasa atin at ina-apply natin at dapat in-exercise natin yung bunga ng Espiritu Santo. Hindi lang pwede, hihintayin ko lang yung bunga, hayaan ko lang dumating. No! Kailangan ng mahal na Panginoon, action. Gusto mo magkabunga, i-practice mo para bababa sa iyo yung bunga ng Espiritu Santo. Ganyan sa Biblia. Ganyan sa Biblia. Kahit pag-ibig, hindi pwede. Ang pag-ibig, hayaan ko lang pag-ibig dumating sa akin. Pag naramdaman ko yun na yun. Hindi. Ang pag-ibig, pinapractice yan. Sinasanay yan. Amen? Paano masanayin? May nakasalubong ka ng simangot, ngitian mo. Yan, you're practicing love. Diba? Sa praise the Lord. Diba? Ilan? Nakasalubong ka simangot, sinimangutan mo rin eh. Sinubrahan mo. You're not practicing love. Ang pag-ibig ay sumusukli palagi ng mabuti. Amen? Ganun po yan. Ganun na ang bunga ng Espiritu Santo. Pinapractice yan. Pag binabaan ka ng Holy Spirit, you have the fruit of the Spirit, but you have to enhance the Spirit. Kailangan palakihin mo yan. Kailangan i-level up mo ang Espiritu Santo. Paano malalaman? Paano ma-level up? Practice. Araw-araw na pamumuhay, i-apply mo, i-practice mo. Ganyan. At lalago, at liliwanag ang banal na Espiritu at ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin. Pagtatapat. Pang-ilan na yan? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kapito. Pagtatapat. Ano sa English yan? Goodness. Sa English, goodness eh. Sa Tagalog, pagtatapat. Goodness, kabutihan, pagtatapat. Pwede. Ano pang kasunod? 23. Pang-7 yan. Pang-8, kaamuan. Kaamuan. Amen? Maamo. Sa English, meekness. Meekness. Yan, nahihirapan tayo dyan. Halos tayo lahat, nahihirapan dyan pag sinabing kaamuan. Amen ba? Nahihirapan tayo dyan. Sa Biblia po, mayroong tao na binanggit na the meekest man on earth. May binanggit sa Biblia. Isang tao lang ibinabanggit. Si Moses. Palakpan natin. Moses. Napakaamo pala ni Moses. Pero una, hindi siya maamo. Hindi maamo si Moses nung una. Siya ay matapang at mabagsik. Yan si Moses, kabasahin mo. Nakita niyang yung kanyang kababayan na Hebreo,
inaapi ng mga Ehipto sundalo, inaapi, pinatay ni Moses, binaon sa buhangin. Pero bakit si Moses naging maamo? Tinuruan siya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bago siya ipadala sa Egypt para i-rescue ang mga Egyptian mula sa pagkabilanggo, ilang taon tinuruan si Moses sa ilang para gawing messenger of God to rescue the Egyptian from the house of bondage of Egypt. Ilang taon? 40 years. After 40 years, ang dating mabagsik na Moses, naging pinakamaamong tao sa balat ng lupa. Everybody say, praise the Lord. Amen? Pinakamaamo. Babatuhin na ng mga Israelita. Babatuhin. Babatuhin siya ng mga Israelita. Nagreklamo kasi mga Israelites, dinamahal, dahil nagutom sila sa ilang. Nagutom sa ilang. Walang pagkain. Sana huwag natin gayahin mga Israelites. Baka darating araw, magugutom na mga tao sa mundo. Baka magugutom. Kasi binabagsak ng mga Antikristo ang ekonomiya. The economy in the world is being shut down by the Antichrist. Binabagsak nila. Hindi naman sila yan. Huwag tayong magalit sa mga Antikristo. Hindi sila yan. Demonyo yan. Ginamit lamang sila. Pero ito lang masasabi natin sa mga naniniwala kay Satanas. Dinudyo Satanas. Sinisira yung mga buhay ng tao. Isang araw. Magsisisi kayo pero huli na. Dahil sabi ng Biblia, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan mula sa ating mahal na Panginoon Jesus. Binabato na dahil nagreklamo ang Israelita, wala silang makain sa ilang. Ganyan talaga ang paglilingkod. Kailangan maintindihan natin na susubukin ka ng Diyos. Hindi sa dahil ayaw na magbigay sa'yo. Hindi. Susubukin ka kung ikaw, genuine ang iyong pag-ibig. Totoo ang iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Gusto na mahal na Panginoon, dalisay ang iyong pananampalataya. Susubukin ka. Minsan mawawalan ka. Minsan masasaktan ka. Minsan tatakwil ka. Kahit magulang mo, kapitbahay mo, anak mo, itatakwil ka. Pero ipakita mo na ang Diyos mo ay buhay. Mahal mo ang Diyos. Tuloy ka sa paglingkod. Tuloy ka sa pagsunod sa kalooban ng ating malapit. Nangyari yan kay Job sa Biblia. Si Job po nung sinubukan, ano nangyari? Pati asawa niya nawala. Pati anak niya. 7 ang anak ni Job, nawala lahat. Nawala. Pati asawa niya nawala. Nung siya'y sinubukan. Anong sinabi ni Job? Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord, sabi ni Job. Ang Diyos nagbibigay, ibig sabihin, siya nagbibigay ng papala, siya nagbibigay ng anak, siya nagbibigay ng pamilya, pero siya din nag-aalis. Bakit inalis? Sinubukan kung sabay maglilingkod pa din. Walang pagpapala, dating mayaman, walang pagpapala, daming magagandang anak, inalis. May asawa, inalis. Sinubukan kung maglilingkod pa rin. Pero si Job, hindi nagkasala. Naglingkod pa rin sa mahal na Panginoon. Amen? After ng pagsubok ni Job, ilang years si Job sinubukan? 18 years. 18. Sa atin, baka 8 months pa lang. Grabe na reklamo natin. Ito 18 years. Baka 8 days pa lang. Sobra na reklamo natin. Sinubukan ka, 8 days. O kaya 8 months pa lang. Wala kang trabaho, wala kang pagpapala. Baka 8 months pa lang, magreklamo ka na. Si Job, 8 years, 18 years. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Sabi ng Biblia, yung nawala kay Job, binalik ng Diyos ng doble. Palakpakan natin malabing, doble.
Ang nawala niyang kayamanan, yung kanyang tupa ay 15,000 yata kay mga tupa. Mayaman kasi si Job. Nawala lahat yun. Iba pa yung kambing, mga 30,000. Mga baka, about 15,000. Yaman niya. Nung katapos ng trials, yung 15,000 na baka, ilan ang binalik ng Diyos? 30,000 oxen. Palakpakan natin, palakpakan. Lahat ng nawala sa kanya, dinoble ng Diyos. Bakit? Dahil si Job, nung sinubukan, hindi nagreklamo, nagpuri lamang, nagpatuloy, maglingkod, sumunod sa kalooban ng ating mahal. Yan ang sekreto ng pagpapala. In fact, bago ka pagpalain, isusubsub mo na mukha mo para titingnan ang Diyos how you love Him. Yung anak niya, 7, nawala lahat. Nung siya'y katas sa pagpapala, binigyan siya ng anak, panibago ng Diyos. Ilan? 14 children. Dinoble lahat ang nawala. Pero mahal, it is a big lesson to the Christians. Huwag na huwag kang titigil. Minsan nadadapa tayo, okay lang naintindihan ng Diyos, pero bumangon ka, rise up, bumangon ka, yan ang Diyos mo ay puno ng habag sa mga nagpapatuloy na nagpupuri sa Kanya. Tamuan, pagpipigil, ayan, pagpipigil, baka maraming bumagsak sa atin yan, pagpipigil. Pagpipigil, gusto mo nang magwala. Bunga ng Espiritu Santo, kailangan practicing ko ang bunga. Pigil tayo yan. Pigil tayo, pigil dito, pigil doon. Diba? May tukso, daming tukso Gayahin mo si Joseph. Pag may tukso, tumakbo para lumayo sa tukso. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Sa Biblia. Diba pag may tukso, thy will be done, Lord. May tukso, dilapitan. Ang kalooban masunod. Hindi kalooban ng Diyos yan. Kalooban ng demonyo yan. Gusto kang wasakin. Do not believe the lies of Satan. Tumakbo ka pag may kasalanan dyan. Umiwas ka. Hallelujah. Amen? Yan pong pagpipigil. Pero pag masamang panahon, ayaw mo simimba, nagpipigil ako, hindi mo na ako Ibang pagpipigil yun. Hindi yun. Maling pag-unawa sa salita ng Diyos. Pigil mo na ako ngayon. Dahil masamang panahon, di mo na ako magpupuri. Mayroon nakakainis, di mo na ako magpupuri. Masama, may bagyo, hindi mo na ako dadalo. Magpipigil mo na ako. Mali, hindi po. Ang pagsamba, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi pipigilan. Pero kasalanan, pipigilan. Amen? Hallelujah! Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Wala na. Wala sa kautusan. Against such, there is no law. Wala na sa kautusan. Pag nasaya sa atin pala ang bunga ng Espiritu Santo, sabi ng ating mga pastor, we are above, over the law of sin and death. Pag nasa atin ang bunga ng Espiritu Santo, we are above the law of sin and death. Nasa ibabaw ka na ng kasalanan. Wala na yung kasalanan, inaapakan na lang natin. Yung kamatayan, inaapakan na lang natin. Bakit? We have the fruit of the Spirit. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! 1 Peter chapter 5, verse 8, pakibasa. Unang Pedro, Kapitulo 5, ang talata po ay 8, minamahal. Sulat ng ganito. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen ba? Ano ba? Ayan, kayo mapagpigil. Mapagpigil nga Dapat mapagpigil ka talaga. Yan ang Satanas, parang leon. Galit na galit. Naghahanap na kayo masisila. Kaya dapat mapagpigil. Kung ang kahinaan mo sugal, si Satanas, magpapadala ng mga tao, o kaya kaibigan mo, may dalang baraha. Sige, baraha muna tayo.
Ganon yun. Ganon Satanas. Alam niyo yung kahinaan natin. Kung kahinaan mo, alak, may pupunta siya mga kaibigan mo. May dalang mga bote. Palamig-lamig muna tayo. Tagay-tagay muna tayo. Pero sa Biblia, dapat mapagpigil. Mapagpigil, maging mapagpuyat. Amen? Mapagpuyat. Bakit tayo nagpupuyat? Para mayroon kang power to resist the devil. Yan pong purpose sa Biblia. Kaya ka nagpupuyat. Para magawa mo lahat ang kalooban ng ating Manapayno. Pag walang sakripisyo, hindi mo mapipigil ang gawa ng laman mo. Pinagpala tayo dito. Tinuruan, nireveal sa ating mga pastor na dapat may overnight prayer. Bakit? Habang nagpupuyat ka, humihina ang pita ng laman. Kaya ang mga Kristiyano ay nakakalakad sa Espiritu. Mga pastor nga, hindi lang overnight prayer nagpupuyat. Gabi-gabi nagpupuyat. Kaunti lang ang tulong. Ganun nyo. Tayo, kulang yung pagpupuyat natin. Masarap pagpuyat. Huwag ka mapuyat sa mawalang kabuluhan. Iba kasi napupuyat sa gadget, napupuyat sa TikTok, napupuyat sa ML. Huwag ka mapuyat yan. Demonyo yan. Mapuyat ka sa pagsamba, sa pagpupuri, pagbasa ng Biblia. Amen? Pag diyan ka napuyat, hindi ka makakasakit, lalo kang lulusog. Bakit? Sumasayo ang Espiritu Santo ng ating mga. Demonyo, di naman pakita yan na may sungay. Pakita yan, gadget, TikTok, ML, ano pa. Ang dami, mga games. Hindi mapakita yan na mapula ang mata, may buntot, may sungay. Hindi. Magaan yung cellphone yan. Magaan yung gadget yan. Magaan yung yan, tablet. Ano pa? Para ang oras mo, ubusin mo doon. Imbis na ubusin mo sa pagpupuri, inuubos ng iyong tablet. Puro panonood ng iba, pati malalaswa, pinapanood. Demonyo yan, dinadaya ka. Magpuri ka sa Diyos na buhay. Magpuyat ka para maging banal ka, para magbalik ng Diyos, magpagmana ka ng buhay na walang hanggan. Your salvation is the greatest matter of importance. Sabi ng mga Pilipino. Pag Kristiyano tayo, hindi nagsasakripisyo, hindi lumalaban sa kaaway, matatalo tayo ng kaaway. Dahil ang kaaway po ay tuso sa Biblia. Tuso. Pag sinabing tuso, mapanlin lang. Akala natin, hindi galing sa kaaway. Akala natin, ordinaryo lang. Yung pala, gawa ng kaaway. Eh, nung sa katuso. Akala natin, okay lang to. Yung mga cellphone yan, mga tablet yan, maganda yan. Gamitin mo lang para sa kabutihan. Pero kung sinisira ang spiritual, pati mind mo sinisira, ang dami ko nabasa na mga bata sa sanlibutan, na maga ang utak. Iba na, bata pa na stroke ha, namatay. Bakit? Nagbabad sa gadget. May radiation yung mga gadget na yun. Mapahamak sila. Kung may gadget ka, gamitin mo para sa kalalatian na malapit. Gamitin mo sa kabubuti mo. Huwag mo gamitin para sirain ang katawan mo, sirain ang mata mo. Huwag mong gamitin. Gamitin mo yan para lamang sa mga bagay na importante. Kung kailangan mo sa business mo, gamitin mo. Pero huwag mong gamitin yan para magpuyat, para maglaro, para manood ng mga anong panoorin dyan na hindi naman spiritual, hindi naman nakakatulong sa buhay mo. Puro lamang kalayawan, yan po'y sisirain ang buhay mo. Pero salamat sa mga Pinoon, the Lord is reminding us kasi mahal niya tayo. Ayaw na mapahamak tayo. Lumayo ka sa mga bagay na sisira sa'yo. Yan, mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban ay na dyablo, na gaya ng liyong umatungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Humahanap ng masisila. Huwag tayong papayag na sisilain tayo ng kaaway. You have the crown of life. May kuruna ka na ng buhay. Yung pagpapala, mga Pinoy, nakaready na, ibababa sa'yo. Pag natukso ka, yung pagpapala, malapit na, biglang atras. Niwala kayo. Ganun yan. Nandyan na yung blessing, ready na. Yung hiningi mo, sabi ng Pinoy, anak, nandito na.
After 10 years, after 20 years, marahil, anak, nandito na yung blessing na dinidesire mo sa akin. Pero bigla ka natukso. Kung pagpapanan dyan, umatras na naman, lumayo na naman. Ganun yan. Ganyan ang trabaho ng kaaway. Kaya dapat lagi tayong nagnanalangin. Lagi tayong nagpupuyat sa paglilingkod sa ating mahal na Pinoon. Praise the Lord! Hebrews chapter 10, verse 25. Dito po sa aklat ng Hebreo, kapitulo po 10, versikulo po 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi mga garalan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Yan, huwag kalimutan, huwag natin babayaan ang ating pagkakatipon. Ito na, yung pagkakatipon natin. Prayer natin, fellowship natin. Nagaya na ugali ng iba. Meron pala mga ugali iba, pinababayaan yung pagkakatipon. Pero, pinagpala kayo nandito sa katotohanan, lahat ginagawa ninyo para lamang makadalo. Iba malalayo pa pinanggalingan. Pero nandito, bakit? Naintindihan ninyo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas, nalalapit na ang araw. Namamalas natin, nalalapit ang araw. Ang gusto mga Pinoon, bago siya bumalik. Pag nalalapit ang araw na kayong pagbabalik, ang tinutukoy, huwag na huwag kang absent. Lagi sinasabi ng mga pastor yan. Bakit? Pag rapture, hindi ka na-rapturein nandoon ka sa iba-ibang lugar, sa bahay ka, nasa trabaho ka. Hindi. Ang isasama sa rapture, malino sa Biblia, kung saan nandoon ang pagkakatipon. Yan po ang isasama, yung nagkakatipon. Amen? O bakit natin sinabi? Bakit sinabi ng Biblia na ang dadagitin yung nandoon sa fellowship? Sagot? Efeso 5:27. Nandiyan pong sagot. Bakit ang rapture ay mangyayari during the fellowship? During church service. Bakit? Ang sagot, Efeso 5:27. 5:27. Yun pang sagot. Bakit? Why the rapture will occur during the church service? The answer is Ephesians chapter 5, verse 27. Efeso, kapitulo po 5, ang talata po ay 27, nasulat ng ganito. Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y narapat maging banal at walang kapintasan. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. Iglesia, sino ba iglesia? Alam natin. Kayo, tayo. We are the church. Amen? Upang maiharap na maluwalhati, during the rapture, walang dungis o kulubot, anumang gayong bagay. Kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Palapakan natin malapin. Kailan mangyayari na ang church ng Kristiyano ay walang kapintasan? Kailan mangyayari? During the fellowship. Habang nagpupuri, habang nagsasamba, doon lamang tayo magiging walang kapintasan. Palakpakan natin malapay noon. Amen? Dahil sinabi ng 1:1, 1:7, pag pag kayo nasa fellowship, ang dugo ni Kristo ay nililinis ang ating kasalanan. Nililinis. Kailan? Dito sa fellowship. Kaya pag nag-rapture, wala ka dito. Hindi ka makakasama. Hindi ako may sabi, huwag kayo masaktan sa sinasabi natin. Biblia ang nagsasabi. Pag nag-rapture na wala ka sa fellowship, hindi ka makakasama. Bakit? Dito lamang tayo magiging walang kapintasan habang sumasamba. Bakit? Pag nagpupuri ka na, sumasamba ka na, nakukumbi ka na sa iyong mga pagkukulang, pagkakamali, nakapagsisi ka na, at bababa na sa Holy Spirit, iyon na yun, nagiging wala kang kapintasan. Amen? Yeah, during the fellowship. Yeah, lagi sinasabi ng pastor, huwag kayong umabsent.
Lahat gagawin natin. Maliban na siguro kung sobrang wala ka na magagawa. Kaya mo na naka-absent. Pero hanggat may magagawa ka, gawin mo. Bakit? Nandito ang pagpapala sa iglesia. Nandito lahat ang pagpapala. Maniwala kayo. Nandito lahat. Pag nakipagkaisa ka dito sa prayer and worship and praising to the Lord, lahat ng pagpapala, kaya ibigay ng mahal na Panginoon sa kaya ibigay sa Psalm 64, verse 7. Pakibasa. 34, verse 7. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 34, versikulo po 7. Ang anghel ng Panginoon ay umaantong sa buong palibot nang nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong. Anong humahantong? The angel of the Lord encampeth, pumapaikot sa mga matuwid, sa mga natatakot sa Kanya, at nililigtas sila. The angel of the Lord encamps the righteous, encamps those who fear the Lord, and delivers them. Nililigtas ang mga matuwid dahil nakapaikot sa kanila ang anghel ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Amen? So, unang prayer natin mahal na Pastor, during lockdown dati, last year, hindi po ng lockdown. Alam mo, may kapatiran tayo nakakita. Sabi niya, mula doon pumasok ng dalawang anghel. Dito, mula dyan sa pinto ng chapel natin. Pumasok hanggang dito, ikot ng ikot dito. Kitang-kita dalawang anghel. Ano ibig sabihin naman ng Panginoon? Huwag kayong matakot. Nandyan ang mga sinugo ko para protektahan kayo. Hallelujah! Amen! The righteous, ang mga matuwid ay pinapadala ng anghel, pinapaikutan to protect them. Maraming beses dito nangyari. Kahit nagpupuri kami dito, araw-araw, mga bata dyan na kasama natin, pati mga edad, kitang-kita ng anghel, nandito, tumatayo dito, lakad ng lakad sa pulpit. Isa na ibig sabihin ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ay ito na mangyari sa mundo, magpatuloy kayo, nandyan ang aking protection sa inyo. Ayaw ng mga Pinoy ng mga takot. Ayaw niya. Takot maghirap. Takot sa kinabukasan. Ayaw niya ng takot. Takot maglingkod. Takot sa pagsubok. Huwag kang matakot. Takot kay Satanas. Huwag kang matakot. Dahil ang Diyos mo ay may-ari, makapangyarihan, may-ari ng lahat ng bagay. Amen? So the Egyptians pursued the Israelites. Hinabol ng mga sundalong Ehipto kasama si Paraon, ang mga Israelita, para ibalik sa Egypt. Ganon din ang buhay ng mga Kristiyano. Pagkatapos natin iligtas ng mahal na Panginoon, habulin tayo ni Satanas para ibalik tayo sa ating dating buhay na masama, puno ng bisyo, puno ng mga makasanlibutang gawain. Yan ang trabaho ni Satanas. Ibalik ka. Huwag kang sumunod sa Kanya. Pigil ka dito, pigil ka doon. Kung bumagsak ka, kung natumba ka, bumangon ka, magsimula ka muli dahil ang Diyos mo, He is a God of a second chance. He is a God that expert in second chance. Eksperto siya sa pagbibigay ng muling pagkakataon sa mga tao, sa mga Kristiyano. Kaya kanya i-restore. Kaya kanya ibalik sa dati mong kalagayan na matapat, mainit na nagpupuri, naglilingkod, masunurin sa kalooban ng Panginoon, kaya kay balik. Ang gagawin mo, bumangon ka. Rise up. Dahil ang trabaho ng kaaway ay sisirain ang buhay natin. Bibigyan ka ng mga sakit, mga problema, karamdaman, kahirapan. Lahat yan gawa ng kaaway. Hindi ang Diyos nagbibigay ng sakit. Ang malapil hindi nagbibigay ng kahirapan. Satanas nagbibigay lahat yan. Pero minsan yung kahirapan, pinintulot ng malapil noon para subukin kung hanggang saan ka. Pero kung ang tagal mo ng panahon, lagi kang mahirap,
20 years na mahirap ka pa din. Hindi po yan malaking question mark. Dapat yung kahirapan, lumalaya ka dyan. Paglipas ng mga pagsubok, dapat mayroong kapalit na pagpapala. Ganyan ang sa Biblia. Dapat hinahabol tayo ng pagpapala. Hindi tayo mahabol sa pagpapala. Dapat hinahabol tayo. Amen? Paano ka habulin ang pagpapala sa Biblia? Paano ka habulin? Habulin mo ang may-ari ng pagpapala. Habulin mo ang pagsunod sa kalooban ng ating manap. Habulin mo. Yan ang sinasabi ng ating mga pastor. Dahil karanasan ating mga pastor. Iniwanan lahat, hinabol ang mahal na Panginoon. Una, sinubukan. Walang pagkain, mga anak, walang pagkain. Hindi makapunta sa eskwelahan. Walang may bayad ng bahay. Wala lahat. Walang appliances. Mga anak, dumaraan ng mga gutom. Pagsubok lang. Pagsubok lang. Pero, hindi po naglaon, pinalitan na maraming pagpapala. Habulin mo ang mahal na Panginoon at habulin ka na maraming pagpapala. Hallelujah! Amen? Ang mga matuwid ay protektado yan ng ating mahal na Panginoon. Napakadaming anghel nandito binigay. Sa buong mundo, napakadami. Pinadala yan para protektahan ang mga tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Pinadala ang anghel to protect the heirs of eternal life sa Biblia. They are here, the angels are here to protect the heirs of eternal life. Pag hindi ka protektahan, ibig sabihin, nagpabaya ka sa sarili mo. Pinabayaan mo. Pag Kristiyano ka na, mayroon kang gagawin. Mayroon kang tatanggihan. Mayroon kang pipigilin. Ganun yan. Kung gusto mo maging matuwid, mayroon kang tatanggihan. You have to deny. You have to forsake something. Mayroon kang iiwanan. Kung gusto mo maging kaya sa manapin araw-araw, mayroon kang tatanggihan. Susundin mo ang kalooban ng Panginoon. Tanggihan mo ang masama. Tanggihan mo ang alok ng kaaway. Sundin mo. Kahit masakit sa'yo, sundin mo. Dahil yan ang magbibigay sa'yo ng pagpapala at kaligtasan at buhay na wala hanggan. Habang tayo maawit, fear thou not. Pinagpala po kayo. Nandito na po kayo sa buong katotohanan. Ang pinangaral natin mga pastor, huwag niyong kalimutan. Ang perfectong halimbawa natin mga pastor, bilad Mama Dear, na paglilingkod, huwag niyong kalimutan. Wala silang pakialam kahit na ang katawan nila ay manghina, ating mga pastor, bilad Mama Dear. Basta sundin nila ang kalooban ng walang Panginoon. Wala silang pakialam kahit may magagalit sa kanila, basta sundin nila ang kalooban ng Panginoon. Ganyan ang iniwan sa atin. You follow the Lord, beloved brothers and sisters. No matter what the cost. Kahit na nasasaktan ka, follow the Lord. Following the Lord is a total sacrifice. You have to forget something. You have to forsake something. Mayroon kang iwan. Kapag kailangan, fear daw na. Be not dismayed.